Kabanata 49, Mamatay ka na, sigaw ng isang lalaki pagpasok niya sa bintana. Nanganggigil, agad na bumalikwas si Taylor. Nakita niya ang isang lalaking tila walang pakialam na papalapit sa kanya. Kabanata 49, Mamatay ka na, sigaw ng isang lalaki pagpasok niya sa bintana. Nanganggigil, agad na bumalikwas si Taylor. Nakita niya ang isang lalaking tila walang pakialam na papalapit sa kanya. Ang matalim na titig ng lalaki ay nagdulot ng malamig na kaba sa balat ni Taylor. Sino ka? Ang dumating ay si Sebastian. Kakauwi lamang siya mula sa paggrocery nang marinig niya ang sigaw ni Lillian ng tulong. Sa halip na pumasok sa pinto, sumibasib siya sa bintana. Galit na galit siya sa nakita at bumalot sa kanya ang nakakatakot na hangin ng intensyong pumapatay. Paano mo nagawa ang ganyan sa asawa ko? Sisiguraduhin ko na hihilingin mo na patay ka na. Si Lillian ay labis na natuwa nang makita si Sebastian na bumalik. Gayunpaman, agad siyang nag-alala matapos maalala na mandirigma si Taylor. Sebastian, mandirigma siya. Dapat kang umalis agad. Huwag mo na ako alalahanin. Isang ngiti ang bumukas sa mga labi ni Sebastian. Ikaw ang asawa ko. Lilitaw ba akong lalaki kung pababayaan kitang ipagtanggol ang sarili mo? Siya ay isang mandirigma, subalit hindi ka niya katapat. Walang silbi na nandito ka. Umalis ka na lang, hindi kita sisihin, hikbi ni Lillian. Nais din ni Lillian na iligtas siya. Gayunpaman, batid niya ang kahusayan ng mga mandirigma. Siya mismo ay nakakita kung paano pinatay ng bodyguard ng kanyang lolo ang isang baliw na baka sa isang suntok lamang. Napakalupit ng eksena. Paano ka makakapigil sa akin? Huwag mo na lang isipin ang umalis. May kahambugan sa mga mata, nakatingin si Taylor kay Sebastian nang may pagmamaliit at patuloy. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung magluhod ka at lumuhod sa akin, tinitiyak ko na mamamatay ka ng buo ang katawan. Ginoong Reeves, kami lang niya ay nasa kontrata ng kasal. Pinapaalam ko sa iyo na pakawalan mo siya. Pagmamakaawa ni Lillian. Nagangkin si Taylor ng walang emosyon. Hindi ko inaasahan na ganun mo siya kamahal. Ngunit habang mas iniisip mo siya, lalong napipikon ako. Kung nais mong ipatawad ko ang kanyang buhay, matulog ka nang masunurin sa akin. Kung pwede mong pakawalan siya, sang-ayon ako sa kahit ano. Umiiyak na sagot ni Lillian. Lillian, hindi mo kailangang pagmakaawa sa kanya. Walang silbi siya sa mga mata ko. Mariing sabi ni Sebastian habang hinigpitan ang kanyang mga kamao at mariin itinutok kay Taylor ang kanyang mga titig. Kasalanan mo to. Ngumisi si Taylor. Pagkatapos nito, sinuntok niya si Sebastian sa ulo. Ang suntok ay napakabilis. Umungol si Sebastian at hinawakan ang kanyang pulso. May malakas na kalansingan nang mahigpitan niya ito ng malupit. Sa ganon, nagkamaliwanag ang braso ni Taylor. Sumigaw ng makas si Taylor. Ang sakit ay nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Ibaba mo ako ngayon. Ako ang anak ng pamilya Reeves. Madali kong makikita ang taong pwedeng magtapon sa'yo. Sigaw ni Taylor, puno ng galit at pagkabigla. Samantala namangha si Lillian, noon pa man iniisip niya na si Sebastian ay may kaunting kasanayan lamang. Hindi niya akalain na kayang gapiin ni Sebastian si Taylor sa isang galaw lamang. Hindi niya maiwasang isipin na kamangha-mangha si Sebastian. Ayaw ko sa mga taong nagbubulgar sa akin. Binitiwan ni Sebastian si Taylor at sinampal ito. Sa malutong na tunog, umikot si Taylor mula sa epekto bago bumagsak sa sahig. Bago pa man siya makatayo, tinapakan ni Sebastian ang kanyang muka at mariin na iniligaw ito sa lupa. Ang sakit. Pakawalan mo ako, patawarin mo ako, nagkamali ako. Hindi na matapang si Taylor. Kahit na sinikap niyang itulak ang binti ni Sebastian, tila mabigat ito tulad ng bundok at hindi gumalaw anuman. Sa halip, mas lalo pang tinapakan ni Sebastian, parang muntik nang masira ang mukha ni Taylor. Dumaloy ang mga luha mula sa sakit at mapait na nagmamakaawa siya. Hindi ba't hinihiling mo sa akin na lumuhod at magmakaawa? Bukod pa roon, hiningi mo pa sa asawa ko na matulog sa iyo. Tanong ni Sebastian na may kalahating ngiti. Nagkamali ako. Tunay nga akong nagkamali. Patawarin mo ako, ituring mo na lang na biro lang yon. Pagmamakaawa ni Taylor. Maganda na agad mong inamin ang iyong pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Lumitaw ang murderous intent sa mga mata ni Sebastian.
Sebastian, bakit hindi na lang natin siya palayain? Siya'y anak ng pamilya Reeves pagkatapos ng lahat. Magiging abala kung papatayin natin siya, suhestyon ni Lillian. Magiging masyado tayong mabait kung papayagan lang nating palayain siya. Gagawin ko siyang pagnanasaingin na sana'y patay na lang siya, sinabi ni Sebastian bago ilayo ang kanyang paa bago sumuntok sa tiyan ni Taylor. Ginamitan niya ng divine energy ang sipa niya na naging dahilan upang mawalan ng silbi ang pagkalalaki ni Taylor. Walang kamalay-malay si Taylor sa lahat ng ito, iniisip lamang niyang masakit na. Sa kanyang pagsisikap, nakatayo siya matapos mag-ikot-ikot sa lupa. Pagkatapos nagtumbling siya patungo sa pinto at tumakas sa bahay. Sa ibaba, patuloy si Lyra sa pag-inom ng pulang alak. Bagaman naririnig niya ang ingay sa itaas, iniisip niya na masyadong nag-e-enjoy si Taylor at binaliwala ito. Kaya siya namangha nang dumating si Taylor na gumapang paibaba ng hagdan. "Taylor, anong nangyari sa'yo? Maglakad ka na." Nais tulungan ni Lyra si Taylor, ngunit itinulak siya nito palayo. Bagaman kinaiinisan niya si Sebastian, kinaiinisan rin niya si Lyra. Hindi sana napunta si Taylor sa ganitong sitwasyon kung hindi pinatulog siya ni Lyra kay Lillian. Labis nagulat si Lyra, hindi alam ang nangyari. Sa sandaling ito, lumabas si Sebastian mula sa hagdan. "Sino ka ba? Bakit ka nasa itaas?" tanong ni Lyra habang nakatingin sa kanya. "Binugbog mo ba si Lillian?" tanong ni Sebastian. "Ano ngayon kung sinampal ko siya? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko? Binugbog mo ba si Taylor kanina lang?" Mariing tanong ni Lyra. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa mukha ni Sebastian. Pagkatapos, sinampal niya si Lyra. Isang malutong na tunog ang narinig habang may bakat ng palad sa pisngi ni Lyra. Mayroon ding isang dugo ng ngipin ang lumipad. "Bakit mo ako sinampal?" Napahawak si Lyra sa kanyang pisngi, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pagkatapos nagalit siya at sinabing, "Baliw ka, papatayin kita." Sa galit, kinuha ni Lyra ang isang bote ng red wine at ihinampas ito patungo sa ulo ni Sebastian. Nata 50, ipinitik ni Sebastian ang kanyang daliri at kasabay ng malakas na ingay, nabasag ang bote ng alak na para bang tinamaan ito ng bala. Pagkatapos, sinampal niya si Lyra sa mukha. Hindi pa siya kontento, kaya't sinampal niya ito muli at muli. Nabigla si Lyra sa sunod-sunod na mga sampal. Nahilo at nakakita ng mga bituin, siya ay nahulog sa lupa. Dating itinuturing na maganda, ngayon ay namamaga at may pasa ang kanyang mukha. May dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig at ilang ngipin ang nabasag. "Lumabas ka na dito ngayon, kung hindi, papatayin kita." Ang boses ni Sebastian ay yelo at walang emosyon. Siya ay labis na galit. Kung hindi siya dumating sa tamang oras, may hindi maiisip na mga bunga ang nangyari. "Masakit pa rin ba ang mukha mo?" Tiningnan ni Sebas ang namamagang mukha ni Lillian nang may tunay na pag-aalala. "Okay lang ako, magiging ayos din ito mamaya. Salamat sa pagliligtas mo sa akin." Pasasalamat ni Lillian. Ito na ang pangalawang pagkakataon na iniligtas siya ni Sebastian. Siyempre, hindi kasama ang pagkakataon sa lugar ng pamilya Smith noon. "Ikaw ang babae ko at tungkulin kong iligtas ka. Ngunit, hindi ko nagawa ang dapat kong gawin. Pasensya na." Puno ng pagsisisi si Sebastian. "Wala kang dapat ipag-sorry. Tandaan mo, nagpapanggap lang tayo na kasal." Paalala ni Lillian sa kanya. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang balikat at sinabi, "Sinabi ko na sa'yo, walang kasunduan sa atin. Ikaw ang asawa ko at kikita ako para suportahan ka. May mga kamay at paa ako, hindi ko kailangan ng suporta mo at ayaw kong maging trophy wife. Makakahanap ako ng trabaho sa loob ng ilang araw, pero ngayon, kailangan nating umalis," sabi ni Lillian. "Wala namang kailangang lumipat. Hindi ko iniisip na matagal pa bago nila pagsisihan at yuyukod sa'yo para bumalik sa trabaho sa kumpanya," may saysay na sinabi ni Sebastian. "Paano mangyayari yon? Hindi naman ako ganoon kahalaga sa kumpanya. Hindi naman sila hindi makakapag-operate ng walang ako," sabi ni Lillian na kumakaway ng may mapait na ngiti. "Sigurado akong pababalikin kanila bago magdilim ngayong araw. Magtaya tayo kung hindi mo ako paniniwalaan," sabi ni Sebastian na may nakakunyaring ngisi. "Anong gusto mong ipusta?" tanong ni Lillian.
Kung manalo ako, papayag ka na halikan kita. Nakangiting sinabi ni Sebastian na may mali siya. Biglang namula ang mukha ni Lillian. Sige, pero kung matalo ka, hindi mo ako pwedeng hawakan nang walang pahintulot ko. Deal! Itinaas ni Sebastian ang isang tagumpay ng ngiti. Pagkatapos nito, lumayo siya at tinawagan si Casper. Bakit hindi pa niya napapasign si Lillian sa kontrata? Naramdaman ni Casper ang galit ni Sebastian kaya't nagmadali siyang ipinaliwanag. Ginoong Wilder, kasalukuyan akong mag-uulat tungkol sa bagay na ito sa inyo. Bumisita si Andrew sa tahanan ng Smith, ngunit pinalayas ng mga taong iyon si Ginang Wilder. Pinarusahan ni Andrew ang mga ito at iniwan ang kontrata. Binalaan niya ang pamilya Smith na madaliin ang pagbabalik ni Ginang Wilder para pirmahan ang kontrata. Paalalahanan mo siya ulit. Siguraduhing pirmado ang kontrata bago magdilim, maring sabi ni Sebastian. Matapos ibaba ang telepono, bumalik si Sebastian sa living room at kinuha ang seraphic tear pendant mula sa mesa. Bagaman hinablot ni Lyra ang kwintas na seraphic tear pendant, hindi niya ito pinahalagahan. Sa halip, itinapon niya ito sa mesa. Ibibigay ko ito sa iyo. Sandali lang! Kinuha ni Lillian ang kwintas na seraphic tear pendant. Si Andrew Miller ay sumamba agad nang makita niya ang kwintas na ito at sinabi sa akin na ito ang supreme token. Ano ang nangyayari? Tumango si Sebastian. Oo, tama ka. Ito nga ang seraphic tear pendant, ang supreme token. Ano? Bakit nasa iyo ang supreme token? Nagulat si Lillian. Ang pinakadakila ay parang isang Diyos. Sabi nila, kayang pamahalaan ng pinakadakila ang mundo sa isang pirma at sakupin ang universo sa kanyang mga kasanayan sa labanan. Bagaman ang mga chismis ay nagsasabing pangit at matanda ang pinakadakila, hindi ito nagbawas sa kanyang alingasngas na status. Ang supreme token ay isang kakaibang yaman. Sige na, aamin na ako. Ako ang Supreme One, sabi ni Sebastian na puno ng pagmamalaki sa kanyang sarili.